Ito ang simula ng alamat. Sa pagsikat ng araw sa sinaunang Maguindanao, ang lupa ay humihinga ng kapayapaan. Ang mga bundok ay nagbabantay na tila mga Diyos. Ang mga katubigan ay dumadaloy ng payapa. At ang mga tao ay namumuhay sa awit ng kalikasan. Ito ang mundong hinubog ng kanilang mga ninuno. Isang lupain kung saan ang tradisyon ay buhay at ang kapayapaan ay hiyas na pinakaiingatan. Ang buhay ay umiikot sa musika, dasal at tradisyon. Sa mga baybayin, naglalayag ang makukulay na ginakit, sumasayaw sa tubig bilang pagdiriwang ng kapayapaan. Ngunit sa isang iglap, ang mundong ito ay susubukin. Dumating ang mga hindi mula sa mundong kilala. Mga halimaw na ang bawat hakbang ay nagdudulot ng takot. Ang bawat sigaw ay nagpapadilim sa langit. Mga halimaw na sumira sa kagubatan, sa kabundukan at sa mga tao. Sa hari ng Mantapuli, nabalot ang puso ng kabigatan. Kaya't kanyang tinawag ang dalawang mandirigmang hindi natitinag. Mga anak niyang itinakda ng tadhana. Sa kanilang balikat nakapatong ang pag-asa ng isang lupain. Sa kanilang tapang, nakasalalay ang pagbabalik ng liwanag. Ang paglalakbay ng dalawang bayan. Indarapatra at Sulaiman, ang alamat ng magkapatid na mandirigma. Sa kaharian ng Mantapuli, sumisikat ang araw na tila biyaya ng langit. Dito, ang kapayapaan ay hindi lamang tahanan. Ito ang puso ng bawat nilalang. Sa bawat himig ng kulintang, sa bawat ngiti nagmumula sa mga tao, nabubuhay ang tradisyon ng kanilang mga ninuno, puno ng dangal at pagkakaisa. Sa kanilang simpleng galaw, makikita ang tibok ng kulturang minana at pinahahalagahan. Dito, ang bawat hininga ay alay sa kapayapaan at ang bawat kilos ay pagpapatunay na buhay ang diwa ng kanilang bayan. At dumating ang balita, balitang sumira sa katahimikan ng kaharian. Dala nila ang balitang yayanig sa kaharian. May dumating na dilim at winawasak nito ang bawat pamayanan na madaanan. Sumabay ang takot na tila malamig na hangin sapagkat ang kanilang mensahe ay malinaw. Hindi naligtas ang Mantapuli. Mahal na hari, ipagpaumanhin kung kami dumating ng walang anunsyo. Tayo ay nanganganib. Ipatawag ang aking mga anak! May isang malaking panganib na dumarating sa ating kaharian at sila lamang ang aking inaasahan. Sa harap ng banta, tinawag ng hari ang tanging pag-asa ng kaharian, ang kanyang mga anak. Sa bawat hakbang papasok, rumaragasa ang bigat ng pananagutan. Dito, sa puso ng kaharian, magpapasya sila ng kapalaran ng kanilang bayang. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng sulo, naramdaman nilang ito na ang sandali, ang simula ng pagdedesisyong babago sa mahaba nilang kasaysayan. Mga anak, ang kapalaran ng ating lupain ay nasa inyong mga kamay. Dalhin ninyo ang liwanag pabalik sa Maguindanao. Hindi ko kayo inuutosang lumaban bilang mandirigma, kundi bilang mga tagapag-ingat ng ating lahi, ng ating tradisyon, ng ating bayan. Indarapatra, Sulaiman, ipinapakiusap ko sa inyo, iligtas ninyo ang ating kaharian bago mahuli ang lahat. At sa gitna ng takot at pag-aalinlangan,
Tumindig ang magkapatid. Sa kanilang mga mata, Nagliliyab ang tapang ng Mantapuli. Sa kanilang pagbangon, umalingaw-ngaw ang pangako. Ipagtatanggol nila ang kaharian, anuman ang kapalit. Unang maglalakbay si Sulaiman. Bilang panganay, alam ni Sulaiman ang bigat ng tungkulin. Hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Hindi lamang ito paglalakbay. Ito'y laban para sa kapayapaan ng buong Mantapuli. Sa puso niya, walang takot, tanging pag-asa at paninindigan. Sa bawat paglakad ng kanyang kabayo, tinatalikuran niya ang ginhawa ng tahanan at hinaharap ang panganib. Lumisan si Sulaiman mula sa kaharian ng Mantapuli. Bit-bit ang tapang, dasal at pag-asa ng kanyang mga kababayan. Hindi niya alam ang sasapitin, ngunit alam niya kung para kanino siya lalaban. Bawat hakbang ay paalala ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Tinahak niya ang malalawak na kapatagan at dumaan sa mga ilog na minsang naging himlayan ng katahimikan, na yon ay may dalang pangamba. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, ang liwanag ay unti-unting nagtapa sa ilalim sa anino. Tinahak ni Sulaiman ang masukal at madilim na kagubatan. Ang pag-asa ng Mantapuli ay nasa kanyang mga kamay at wala siyang balak na tumalikod. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay nagsasalita ng matinding takot. Dito niya lalong nadama ang kirot ng sinapit ng mga tao. Ang halimaw ay hindi katang-isip at ang lupain ay isang saksi sa dusa. Unti-unting dumilim ang kalanitan at sa dikalayuan, umuugong ang hangin na tila nagbabadya ng hindi magandang panahon. Ramdam ni Sulaiman ang bigat ng papalapit na panganib. Hindi lamang mula sa halimaw, kundi mula sa galit ng kalikasan. At sa dulo ng kanyang paglalakbay, humarap siya sa lambak ng dilim. Dito magsisimula ang tunay na laban. Dito nagsimula ang panghininig ng lupa, tila senyales na hindi na malayo ang halimaw. Wala nang oras para umatras. Sa kaharian ng Mantapuli, may mga buhay na nakasalalay. At siya ang tanging pag-asa na natitira.